Well, magandang umaga muli sa lahat ng ating mga kababayan dito sa Toronto at sa Pilipinas. Nagbabalik po ang iyong katropa Mundatol. Yan, sapagkat ang daming nangihingi sa akin ng comment po, komentaryo o opinion ko sa naging laban uli ni Manny Pacquiao sa Japan kontra kay sino ba to? Rokia Anpo, isang kickboxing champion ng Japan na isang ulo yata ang tangkad nito kay Manny Pacquiao. Pinanood ko kahapon yung live nung Sabado o Linggo nung umaga rito, yung bakbakan nila. At siyempre, kung naman tayo po ay boxing commentator sa Pilipinas nung nandiyan pa ako for 10 years. Marami pa rin pong nakakakilala sa atin dyan. Tungkol dito sa, dati nga, yung Abab Jeremy Go for Gold Amateur Boxing Championship sa Channel 7. Kami ng aking partner na si Ron De Los Reyes at saka ni Manny Lopez, yung congressman dati ng 1st District ng Maynila at naging ABAP boxing champion after his father, former Manila Mayor and former PSC Chairman Mel Lopez. Sumalangit nawa ang karuluman ni Mel Lopez Jr. Pumanaw na po siya. At para kung amoy, second na tatay ko yun. At balikan natin yung laban ni Manny Pacquiao kay Anpo. Pero bago yan, sana po paki-like, share, and subscribe naman mga katropa pips itong ating munting channel, Ramon Datol o Mon Datol. Ayan, sa YouTube channel. Well, nagulat ako ang laki nung kalaban, tsaka laki ng katawan ni Manny Pacquiao nung umakyat sa ring. Bigat niya siguro. At sumobre yun sa dating timbang niyang 140 ng fighting weight niyan At least 140 hanggang 145. Mga 160 mahigit yung laki niya na yun. Although liit niya, 5'5 and up. O sabihin natin 5'6 and a half. Yung kalaban niya, 6-footer. At any rate, ang kontrata pala po niyan, exhibition, pero pwedeng may manalo kung mananakot yung kalaban. Yun ang panalo. Kung walang knockout, tabla. Kahit ano mangyari, tabla yun. Sabi ko, Lona yun, hindi naman tabla yun. First round talagang mahaba yung bias nung Anpo. Talagang tinutukuran niya si Manny. At nangyari po rito, nagreklamo pa nga si Manny na siniko siya sa batok. Kinuha yun inislow mo, naman tinukuran siya pero hindi siya siguro siniko. I'm not pabor dito sa Hapon sapagkat Manny Pacquiao yan lodi ko yan nung araw pa nung maging the only Filipino or the only boxer na nag-champion sa 8 different weight division. Alang makagagawa na nun sa modern na boxing. At any rate, wala yung lateral movement ni Manny. Actually, babanggitin na natin I've been into boxing for napakatagal na. Sabi nga natin, wala yung lateral movement niya, yung kanyang pambatong wakali. Nga, yung kaliwa niyang straight, yun, at saka yung hook niya, yung cross niyang right. Mukhang nawala yung power Or tumatama siya, talaga nakikita naman, pag in-slow mo yun, tumatama siya, pero parang hindi iniinda. Yung sabi ko nga, yung sting, kumbaga yung kagat nung B, sting yun Wala akong nakita ron sa mga suntok ni Manny. Although, meron pa rin dunggot, yung dulo, may lakas pa rin, pero not enough para magpatumba o magpatulog ng ganong kalaking kalaban. Ika nga natin, maraming namimiss doon sa mga galaw at suntok ni Manny Pacquiao laban dito kay Anpo. Si Anpo naman, alam ang gagawin niya na pag-aralan siguro na use your jab but straight. Jab straight, parang amateur fight yun na pag ganong magaling at malakas umunto kalaban mo, yung kanya, jab straight lang, hook konti. Yung gano'n, para mapigil
ang pag-atake. Si Manny, maigsi nga ang kamay, aatake yan papasok. Alam na ni Ampo yung gagawin niya. Bababa lang niya ulo niya at hindi na makapapasok si Manny. Although lumulusot yung ibang mga suntok ni Manny sa body shot. Tinamaan nga ng isang body shot, medyo ininda ni Ampo. Tsaka sa panga, tinamaan siya. Pero sabi nga, wala yung dunggot na, yung sting ng mga suntok ni Manny. Kaya kahit tamaan si Ampo nun, baliwala na, natatanggap na nung hapon yung kanyang mga suntok. So, in overall, sa 3 rounds na yun, nung last round na lang, 3rd round, talaga makita mo, Manny wants to knock out his foe. The problem is, doon pa na nag-iinit katawan niya. Matagal na hindi naglaro si Manny. Ilang taon yan? 2 to 3 years. Nataala siyang professional na laban. Yung mga exhibition, wala yan. Yung kay DK yung sa Koreano, wala. Exhibition lang din yun matagal na yon. Exhibition just to earn money. Hindi naman kailangan na ni Manny yung pera. Pero ngayon, kailangan na naman niya. Mag-i-election na naman next year. At tatakbo siyang senador. Doon sa partido ni Presidente Bongbong Marcos. Mananalo yan kahit anong mangyari. Nasa top 5 yung si Manny Pacquiao. Kasama ni Tito Sen. Of course, Tito Sen will win. Nasa top 5 din yan. Sabi ko nga, pero of course, Manny Pacquiao has to spend. Kaya nga, exhibition, at ang balak nga niya, before the year end, malaban siya kay Mario Barrios for the championship. Nako, kung talagang magpa-practice si Manny, talagang practice niya at diet ng 3 to 4 months, babalik yan. Babalik yung kanyang galaw. Pero at age 44 or 45, malabno na. Malabno na. Although, kung talagang babalik yung lakas at ligsi ni Manny, isa sa pinakamatandang boxing world champion yan. Kaya niyang patumbayin si Barrios. Alam naman po ninyo, Manny Pacquiao yan isa sa pinakamalakas sumuntok, pinakamautak na boxer yan. At pinaka-durable. Ika nga natin. Yung suntok na nagpatulog sa kanya kay Torre Campo nung nag-uumpisa chat kay Marquez. Yung kay Marquez talagang lucky punch yun nakalusot nakita yung bukang-buka yung buka ni Pacquiao noon, laglag si Manny Pacquiao, tulog. Pero kung talagang bakbakan niyang harapan yan, talo pa ni Manny Pacquiao natin yung mga Mexicanong sugod na sugod. Sapagkat ibang dugo ni Manny Pacquiao sa boxing ng kalakasan niya, nung kagutuman niya, wala. Talagang lahat po ng bagay may pagtatapos. Father time is fast catching Manny Pacquiao. Kay Mario Barrios, suriin muna ni Idol Manny Pacquiao sarili niya. Kaya pa ba niyang ibalik yung dating liksi? Yung lakas po, malabno nang ibalik yung dating lakas dahil nga 45 years old na siya. Hindi naman siya si Mike Tyson. Si Mike Tyson nga, nahihirapan na ibalik yung lakas Well, yun lang po. Wala sa... sabi nga Pinay, wala sa hulog yung laban ni Manny doon kay Ampo. Kumita siya ron. I don't know, mahina siguro $5 million doon. Punong-puno yung stadium Well, dito naman po sa ginagawang Olympics, sa Paris, yung ating pong mga boxer 5, 2 lalaki, 3 babae. Andiyan po ngayon sa Paris Olympics yung ating 1976 Montreal boxing quarter finalist. Reynaldo Rayport Fortaleza, kasama sila kumari at yung isang anak niya, si Maringa Celine, nandyan, saka si Julian yata, nasa Paris sa Olympic home. Imbitado lahat ang mga Olympian, dumalo rin po yung ating utol Ray Fortaleza. Quarter finalist, Montreal Olympian. Canadian citizen na si Abay Well, si Pitencio po maglalaro siya mamayang gabi. Ang makakalaban niya si Jasmine Lamboria sa featherweight yan. Naka-silver medalist po. Silver medal itong si Pitencio sa Tokyo Olympics. Dito, hindi siya nabigyan ng buy. Ang nag-buy sa atin dito, si Yumir Marshall. Yan, nag-buy yan. Ibig sabihin, nala siyang laban sa first bout niya.
kasama ni Carlo Paalam at saka si Harry J. Baquiadan, yung babae po nating matangkad. Ha? So malalaban po mamayang gabi itong ating kabayang si si Petencio sa alas 5. Ha? Yasmin Mautaki ang tinalo naman ni Ira Villegas. Pumasok na rin sa round of 16 si Ira Villegas sa 50 pound o 50 kilos. Ika nga yung flyweight. Si Nesty Petencio mamaya sa featherweight. Kalaban niya Lamboria ng India. Bukas makakalaban naman ng si Carlo Paalam ang kanyang round of 16 na laban. Ayan. Ha? Ang makakalaban ni mabibigat yung laban ng tatlo. Round of 16. Ako, ang alam ko rito, baka isa o dalawang golds ang makuha natin na pinapabarang ko nga itong si Carlo Paalam at saka si Marcial at saka si Petencio. Si Marcial lang po ang mabigat, pero the problem, ang mabigat ang kalaban ni Marcial. Ha? Ang makakalaban niya sa round of 16, yung 6'1" Uzbek Turabek. Ha? Matindi yun, 6'1" yun, 20 anyos. 80 kilogram, umangat po ng timbang, light heavyweight yan. Si Baquiada naman po, ang makakalaban niya ay yung top seed sa 75 kilogram, Li Qian ng China. Si Carlo Paalam naman po ay si Jude Gallagher ng Ireland sa featherweight. Lahat ng laban ng tatlo sa Miyerkules naman. Sana nga po manalo sila at pumasok sa round of 8. Pag sa round of 16, tatlong laban para magkamidala ka, tatlong panalo. So si Nesty Petencio, 4 hanggang 5 na panalo gold. 4 silver. Yun. 4 silver and bronze. Yan po mga kaibigan, si Manny Pacquiao, pag-isipan niya kung lalaban siya kay Mario Barrios. Bata yun. Ha? Pero tingnan niya kung kanya ibalik yung kanyang speed na lang, yung lateral movement. Yung lakas ng suntok, malabno na ibalik yun 45 years old. Maraming salamat po. Ipagpapatuloy natin ang pagkukomento sa politika, sports, susunod po, entertainment. Ito pa rin po inyong kabayan mo na to. Please like, share, and subscribe sa ating pong munting channel. Magandang umaga po sa inyo lahat.